Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon 6 minutes ago, bago-bago pa. Tungkol ito sa pahayag ni Senator Marcoleta, nasaan na yung mga nasasangkot sa flood control project anomaly? Nako, wala na, tumakas na. Title, Nasa Amerika na sila. Ibinunyag ni Senator Rodante Marcoleta ng ilang mga personalidad na dawit sa kontrobersyal na flood control projects ay nakalabas na ng bansa at kasalukuyang nasa Estados Unidos. Sabi ng senador, hindi ko naman sinasabing tumakas na. Pero ayon sa mga nagsabi sa akin, nasa Amerika na talaga yung iba. Bagamat hindi pinangalanan kung sino-sino ang mga kontraktor, tiniyak ni Marcoleta na kabilang sila sa top 15 kontraktor na unang ibinunyag ni Marcos Jr. na nakakuha ng pinakamalaking kontrata sa DPWH. So, mabuti na lang, mabilis ang Bureau of Immigration nag-issue na ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga diskaya, then iba pa, laban sa mga DPWH officials. Yung DPWH official, yung Assistant Regional Director Henry Alcantara, na umamin sa mga palpak na proyekto niya, ghost project niya sa Bulacan. Ayan, more than 10 DPWH officials, karamihan na-assign sa Bulacan, yung first district. And then, mga contractors na, ang matandaanan ko lang yung kay Sara Diskaya, Curly Diskaya, at yung mga dami companies nila mayroon ng Immigration Lookout Bulletin Order. Kaya lang yung iba, di ba, may mga 4 ata yung motion ni Senator Bato na i-cite in contempt sila para ma-issuean ng warrant of arrest. Baka ito na. Hindi kasi pinangalanan ni Senator Marcoleta. So ito, mga contractors pa lang ito ang mga mambabatas. Meron ding nawawala. May hinahanap. Hindi malaman kung nasaan na. So, kaya ba nilang takasan ang pananagutan? Pwede siguro dahil may pera na sila Kahit hindi na sila babalik sa Pilipinas, sigurado yung mga pera nila dito sa bangko sa Pilipinas na nailipat na rin. Ang galing, ano? Kaya lang, ang tanong, konsensya. Natatakasan ba yung konsensya? Never. Gaba o kaya karma, matatakasan mo ba? Ang law of karma kasi, kung ano yung ginawa mo, babalik at babalik sa'yo. Gumawa ka ng maganda, dalawang klase ng karma. Good karma and bad karma. Gagawa ka ng mabuti, babalik sa'yo, mabuti rin. Gagawa ka ng masama, babalik sa'yo, masama. Naranasan ko na both. Nung bata-bata pa ako sa serbisyo, may mga ginawa rin akong kalokohan. Nakakayang aminin. Kaya lang, nangyari. So, sa kalokohan ginagawa ko, na naranasan ko talaga, ang hirap yung bumabalik na karma. Kakasakit ako, nagkakasakit pamilya ko, kakagulo ang pamilya, dahil sa masamang gawain. Until I realize na walang mangyari sa buhay ko. So, yun. Dumating yung buhay ko na
surrender ako sa Panginoong Hesus. Tinanggap ko siya as my personal Lord and Savior at siya na ang masunod, hindi na yung ako. Okay, so dahil sa guide ng Panginoon, ng Holy Spirit, kung si Senator Bato pa, he was guided by the Holy Spirit. Correct. We need the guidance of the Holy Spirit sa ating buhay. We need the Word of God, yung Bible. Mag-reflect tayo day and night sa salita ng Diyos. So, yun. Yun ang guide ko. Kaya, nagkakaroon na ng yung konsensya, madali nang makonvict sa kasalanan, madali at yan na. Nagiging maganda na yung buhay ko, takbo ng buhay ko, instead na greediness, yung akin ng kayamanan, ngayon hindi na ako. Kaya ito, example, income natin sa YouTube, medyo malaki-laki naman din ang ating income. Kaya lang, I have more than enough. Kaya, yung pension ko, sobra-sobra na sa aming mag-asawa. Kaya itong income natin sa YouTube is nilalaan na lang natin pagtulong sa iba. So, habang gumagawa ko ng mabuti, bumabalik din sa akin yung kabutihan. Ganyan lang, kasimple lang. So, balik tayo dito sa mga nasasangkot sa flood control scam. Mayaman sila. No problem. Kaya lang, maligaya ba with their money na alam ng konsyensya nila na galing yun sa hindi magandang pamamaraan. Yung peace of mind. Hindi mo yan mabibili. Hindi ka patutulugin ng konsensya mo. Kaya, ayan, akala nila, matatakasan nila ang pananagutan. Maybe sa batas ng tao, sa hustisya ng tao, matatakasan nila. Kailang batas ng Diyos never. Ang illustration ko dyan is, bawat buhay natin, may nakatutok na CCTV camera. Recorded lahat yan. And, on the last days, yung final judgment, lahat tayo haharap sa Panginoon. Ipapakita niya yung mga ginawa natin at we will be judged sa mga gawain yon. So, kung gumawa ka ng masama, ay may parusa. Gumawa ka ng mabuti, may gantimpala ka. So, good luck sa immigration natin na sana hindi na makatakas itong nandito pa. Kasi dapat may managot. Tama na, sobra na. Panloloko na nila sa taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ngayon, namibigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na Mogyero. Salamat kayo sa nabang habang sa O karon mo na ni ang balay ni Kuya nga dugay na daw ni nga iyang atop. So dagko na gid kaayo ang bulsot. So mo na ni ang iyang balay sinatagaan na Mogyero. So daghan gid kaayo nga buslot. Dako, salamat kayo sa akon. O karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga ingani na ang itsura? Pulo na katuig. Napulo na katuig. So buslot na gyud, daghan na gyud og buslot. Buslot na, pulo na katuig ni. Tagaan niyo sin, kung samang kapobre yon. Dakong salamat kayo. So dinwi. Salamat sa pagtabang sa sin nga nag-antos mi sa kalisod. Salamat ang kayo karon kay tagaan mi og sin. Inabang sa napulo na katuig pagpuyo namo. Antos mi sa ukalanan. Luoy na kayo among pamilya. Pila day kabuk imong anak ya? Pito. Pito ang imong anak. Unom. So Tulo ka laki, duha ka babae. so tanan sila ga eskwela ya. Ang kwadra ka na lang duha. Ga eskwela. Ang O unsa na pud nga grade ya?
grade 8, grade 4, grade 2, Mm.